kuryente na paulit-ulit ninyong nararamdaman, yung kuryente na hindi kayo makatulog, yung kuryente na baka patuloy ninyong ginagamot ng krema, sabon, gamot sa bahay, o pagpapalit ng damit, maaaring hindi lang simpleng problema sa balat. At kapag lumilitaw ito sa ilang partikular na bahagi ng katawan, yung kuryente na yan ay maaaring senyales na may seryosong bagay na nasisira sa loob ninyo habang unti-unti nang nagiging maikli ang buhay ninyo nang hindi ninyo napapansin. Ako si Dr. Jose Reyes, dedikadong doktor. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang 3 lugar kung saan ang kuryente ay maaaring tunay na senyales ng panganib at kung saan maaaring magsimulang maikli ang buhay ninyo nang hindi ninyo alam. At hihilingin ko sa inyo na manatili kayo hanggang sa dulo dahil hindi lang sasabihin ko kung saan lumilitaw yung mapanganib na kuryente, kundi pati na rin kung aling organ ang posibleng nasisira, kung ano pa ang mga senyales na karaniwang kasama nito, at kung kailan ang kuryenteng yan ay tumitigil na maging simpleng abala at nagiging babala na hindi na dapat baliwalain kahit isang araw pa. Ang malaking pagkakamali ay gamutin ang kuryente na parang simpleng problema sa labas, di ba? Madalas ang kuryente ay salamin lang ng isang tahimik na sakit na nagsimula ng lumala. At ito ang hindi komportableng katotohanan. Kapag lumilitaw ang kuryente sa 3 tiyak na bahagi ng katawan, hindi laging krema ang kailangan nito. Minsan hinihingi nito na kumilos kayo bago pa mahuli ang lahat. Gusto kong maintindihan ninyo ito ng malinaw mula sa simula. Ang balat ay hindi laging nagkakasakit ng mag-isa. Minsan ang balat ay nagsasalita para sa atay. Minsan ang balat ay nagsasalita para sa mga bato. Minsan ang balat ay sumisigaw dahil sa isang mapanganib na sugat na akala ninyo ay walang halaga pa rin. At kapag ang kuryente ay naging matagal, kakaiba, matindi, o lumilitaw sa mga lugar na hindi tumutugma sa simpleng pagkatuyo, hindi lang dapat tanungin kung ano ang ipapahid. Dapat tanungin kung ano ang nangyayari sa loob. Naalala ko ang isang babaeng anak 7 taong gulang na nagsabi, "Doktor, wala naman akong masakit, pero yung kuryenteng to ay sumisira sa gabi ko." Sinubukan niya ang mga krema, pinalitan ang sabon, tinigil ang paggamit ng pabango, nilabhan ang lahat ng damit gamit ang ibang produkto at kahit inalis pa ang ilang pagkain dahil akala niya allergy. Wala nang gumana. Patuloy ang kuryente, lalo na sa mga kamay at paa. Ang hindi pa seryosong siniyasat ay ang kalagayan ng kanyang atay. Nang sa wakas ay ginawa ang tamang pagsusuri, lumabas na ang kuryenteng, yon ay hindi lang problema sa balat, kundi isang senyales. At yon ang pinakamapanganib sa kwentong ito. Niloloko ng kuryente, hindi ito nakakatakot tulad ng sakit sa dibdib, hindi ito nakakaparalisa tulad ng himatay, hindi ito nagbibigay ng malaking emergency. Kaya maraming matatanda ang nagbabaliwala dito. Kinakamot nila, tiniis nila, pinapalitan ng krema at patuloy pa rin. Samantala, ang sakit ay nagpapasalamat sa katahimikan. Kaya bago ko ipakita sa inyo yung 3 lugar, gusto kong iwan sa inyo ang isang ideya. Kapag ang kuryente ay bago matagal matindi kakaiba o lumilitaw sa mga tiyak na bahagi ng katawan nang walang malinaw na dahilan, huwag munang isipin ang krema. Isipin muna ang mensahe dahil minsan hindi na kayang magsalita ng mas malakas ang katawan kaya ginagamit nito ang kuryente bilang isa sa mga unang alarma. Ang unang lugar kung saan ang kuryente ay maaaring maging pulang bandila ay nasa mga palad ng kamay at talampakan ng paa. Maraming tao ang nakakaramdam ng kuryente sa mga lugar na ito at agad na iniisip, pagkatuyo, allergy, irritation, pagbabago ng panahon. At oo, minsan maaaring maliit lang ito. Pero kapag ang kuryente sa palad o talampakan ay lumilitaw ng matagal, lumalala sa gabi at hindi madaling ipaliwanag sa lokal na dahilan, dapat isipin ninyo ang mas malalim na bagay, ang atay. Ipapaliwanag ko ito ng simple. Ang atay ay isang malaking pabrika ng pagproseso. Tumutulong itong linisin, baguhin, at ilipat ang mga substance sa katawan. Kapag nagkagulo ang sistemang ito, may mga substance na naiipon at isa sa mga paraan ng katawan para ipakita ito ay sa pamamagitan ng kuryente. Hindi laging unang lumilitaw ang matinding sakit, hindi laging may dramatikong senyales. Minsan ang unang bakas ay talaga yung kuryente sa gabi sa palad at talampakan na walang maibsan. Sa matatanda, ito ay nararapat pang bigyan ng higit na pansin dahil sa edad na ito ang problema sa atay ay madalas umuusad ng walang halatang drama sa simula. Maaaring mas pagod ang tao, mas mabigat, kulang sa gana. Maaaring kakaiba ang digestion, maaaring mas maputla ang balat,
pero hindi nila naiisip na ang matinding kuryenteng yon ay konektado sa problema sa atay. At dahil hindi masakit, dahil walang biglang pagbagsak, dahil walang malaking takot, nasasayang ang alarma. Gusto kong mapansin ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang kuryenteng may kaugnayan sa atay ay madalas hindi parang simpleng irritation na mawawala. Ito ay kuryenteng nakakabaliw, lumalala sa gabi, nagpapagalaw ng mga kamay at paa, nakakaistorbo sa tulog at nagpaparamdam na ang balat ay kinakamot mula sa loob. Maraming tao ang naglalarawan nito bilang malalim na pangangate. Iba, halos imposibleng mapawi. At doon nagsisimula ang pagkakamali. Iniisip na lang na tuyong balat, pabago-bago, hindi bilang senyales ng buong sistema. At ito ang isa sa pinakamahahalagang bahagi ng video na ito. Ang kuryente sa palad at talampakan ay nagiging mas nakababahala kapag sinasamahan ng ibang bakas. Mapusyaw na kulay sa mata o balat, matinding pagod, mas madilim na ihi, pagduduwal, problema sa tiyan, kawalan ng gana o pangkalahatang pagkasira. Kapag ang kuryente ay lumilitaw kasama ang mga senyales na ito, hindi na simpleng abala ang pinag-uusapan, kundi posibleng babala mula sa atay. Ngayon gusto kong buksan ang unang malaking tanong dahil marami ang naniniwala na ang pinakamapanganib na kuryente ay yung mukhang malakas, pula at maingay. Minsan ang pinakamapanganib ay yung mukhang simple lang, yung paulit-ulit, yung bumabalik, yung walang sariling paliwanag pero hindi rin nawawala. Yun ang kuryenteng bumibili ng oras para sa sakit. Ang pangalawang lugar kung saan ang kuryente ay maaring senyales na nagiging maikli ang buhay ay nasa likod, dibdib o malalaking bahagi ng katawan nang walang malinaw na sugat na nakikita. Ito ay isang espesyal na mapanlinlang na uri ng kuryente dahil ang tao ay nakakaramdam ng pangangati sa likod, dibdib, braso o kahit sa maraming bahagi ng sabay, pero kapag tiningnan ay walang malinaw na paliwanag. Walang halatang sugat. Walang malaking pantal na nagpapaliwanag ng lahat. Mayroon lang matagal, nakakainis at paulit-ulit na kuryente na lumalala sa gabi at nakawin ang tulog, pasensya at katahimikan. At dito pumapasok ang mga bato. Ang mga bato ay nagsasala ng dumi, tumutulong sa balanse sa loob at sumusuporta sa mahahalagang tungkulin. Kapag nagsimulang magsira ang mga bato, may mga substance na naiipon at ang katawan ay nagkakagulo mula sa loob. At isa sa mga anyo ng kaguluhang yon ay eksaktong kuryenteng kumakalat, isang kuryenteng malawak, walang halatang sanhi sa balat, isang kuryenteng hindi maayos sa simpleng moisturizer o pagpapalit ng sabon. Nakita ko ang mga matatanda na naglalarawan ng kuryenteng ito na parang may gumagalaw sa ilalim ng balat. Kinakamot nila ang likod, dibdib, braso, binte. Hindi sila makatulog ng maayos, pagod na pagod paggising. Ang kuryente ang nananalo sa gabi at samantala lumilitaw ang ibang bakas. Kakaibang pagod, pamamaga sa binti, kawalan ng gana, panghihina, pagbabago sa ihi, tuyong balat, pangkalahatang pakiramdam na may mali. Pero dahil ang pinaka nakikitang abala ay ang kuryente, lahat ng atensyon ay nasa balat. Nagiging mas seryoso ito kapag ang tao ay may diabetes, mataas na presyon o kasaysayan ng sakit sa bato. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang matinding at kumakalat na kuryente ay hindi dapat tratuhin na parang ordinaryong bagay. Dapat itong mag-udyok na isipin ang sira sa bato, unti-unting pagkasira, isang sakit na patuloy na lumalala habang ang pasyente ay abala sa pagkakamot. Bahagi 2. Gusto kong isipin ninyo ito na parang sinusubukan ng katawan na magsalita sa ibang wika. Ang mga bato ay hindi laging nagbababala sa sakit, madalas sa pagod, pamamaga, sama ng pakiramdam at kuryente. At dahil mukhang maliit na senyales ang kuryenteng yon, maraming tao ang nagbibigay ng linggo o buwan sa sakit. Ang tila simpleng pangangati ay nagiging nawalang pagkakataon para kumilos sa tamang panahon. Hindi lahat ng kumakalat na kuryente ay automatikong sira sa bato. Mali yon kung sasabihin. Pero kapag ang kuryenteng yon ay naging matagal malawak lalo na sa likod dibdib o maraming bahagi ng walang malinaw na sugat, at kasama pa ang pagod, pamamaga, pagbabago sa ihi o pakiramdam ng unti-unting pagkasira ang mensahe, ay hindi na dapat subukan ang ibang krema. Ang mensahe ay dapat, kailangan kong suriin ang aking mga bato. At dito lumilitaw ang isa pang pagkakamali na nagpapaikli ng buhay, ang pagre-resigna. Maraming matatanda ang nagsasabi ng mga katagang tulad ng, siguro dahil sa edad, siguro sa panahon, siguro tuyo lang ang balat, siguro hindi na ako nakakapahinga ng maayos.
Yung pagre-resing ng yon ay nagbibigay ng oras sa sakit, at ang tahimik na sakit ay natutuwa kapag ang tao ay tumigil ng magtanong. Ngayon darating ang pangatlong lugar, at ito marahil ang pinakamapanlin lang sa lahat, dahil dito ang kuryente ay hindi kumakalat sa buong katawan. Dito ito ay nakatuon sa isang tiyak na sugat, sa isang nunal, sa isang mancha, o sa isang partikular na bahagi ng balat na nagsisimulang magbago. Maraming tao ang naniniwala na ang kanser sa balat ay laging masakit, laging dumudugo o laging mukhang halimaw mula sa simula. 'Di ba? Minsan nagsisimula ito ng mas mapanlin lang. Isang punto na nangangati, isang nunal na dati ay hindi nakakaabala pero ngayon oo. Isang langib na bumabalik, isang sugat na sumasakit, nangangati o nagbabago at dahil mukhang maliit ay binabaliwala. Kapag ang kuryente ay nakatuon sa isang tiyak na bahagi ng balat at ang bahaging iyon ay nagbabago sa hugis, kulay laki texture gilid o nagsisimulang dumugo maglangib o hindi gumaling ang kuryenteng, yon ay tumitigil ng maging simpleng abala. Maaaring ito ay pulang bandila ng kanser sa balat. At sa sandaling yon, ang oras ay nagiging ginto dahil ang mapanganib na sugat na natukoy agad ay hindi katulad ng mapanganib na sugat na binabaliwala sa loob ng mga buwan. Nakita ko ang mga matatanda na nagsasabi sa akin, "Doktor, akala ko simpleng langib lang na nangangate." At yung pangungusap na yon ay buod ng buong problema. Mukhang maliit ang kuryente, pero ang kaaway ay hindi. Yung kuryenteng tiyak, paulit-ulit at kaugnay sa nakikitang pagbabago ay nararapat ng seryosong pagsusuri. Hindi linggo ng obserbasyon sa bahay, hindi buwan ng mga dahilan. Ngayon gusto kong pagsamahin ang 3 piraso dahil doon ang tunay na halaga ng video na ito. Kung ang kuryente ay nasa palad at talampakan, lalo na sa gabi, isipin ang atay. Kung ang kuryente ay kumakalat, matindi at sa buong katawan, lalo na sa likod, dibdib, o maraming bahagi ng walang malinaw na sugat, isipin ang mga bato. Kung ang kuryente ay nakatuon sa isang sugat, nunal o mancha na nagbabago, isipin ang kanser sa balat hanggang mapatunayan ng doktor na hindi. Pero hindi pa tapos dito dahil ang malaman ang 3 lugar ay hindi sapat. Dapat ding maintindihan kung kailan ang kuryente ay parang simpleng abala at kailan ito nagiging seryosong alarma. Ang mapanganib na kuryente ay halos hindi kailanman nag-iisa. Karaniwang kasama nito ang ibang bakas. Pagod na hindi nawawala, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, pawis sa gabi, pamamaga, mapusyaw na kulay sa balat o mata, sugat na dumudugo o hindi gumagaling, kawalan ng gana, lumalala na pakiramdam ng pagkasira. Kapag ang kuryente ay lumilitaw kasama ang mga senyales na ito, hindi na tayo harap sa simpleng pangangati sa balat. Harap tayo sa isang katawan na posibleng nagbababala na may malubhang nasisira sa loob. Ngayong natukoy na natin ang 3 lugar, ito ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang dapat gawin? Una, tigilan na ang pagtrato sa lahat ng kuryente na parang laging nasa balat ang kaaway. Pangalawa, obserbahan ang pattern. Saan lumilitaw ang kuryente? Gaano ito katagal? Lumalala ba sa gabi? Kung nasa palad at talampakan? Kung kumakalat? Kung nasa nunal o tiyak na sugat? Pangatlo, suriin ang mga kasamang sintomas. Pagod, pagbaba ng timbang, pawis sa gabi, mapusyaw na kulay, pamamaga, pagbabago sa ihi, sugat na dumudugo o hindi gumagaling. Ika-4, kung ang kuryente ay paulit-ulit at walang malinaw na dahilan, huwag nang tumalon sa krema ng krema. Ika-5, magpa-evaluate sa doktor. At dito magiging malinaw ako, hindi ko sinasabi na lahat ng kuryente ay nangangahulugan ng kamatayan. Hindi ko sinasabi na mabuhay kayo sa takot sa bawat kagat. Yon ay hindi responsable. Ang sinasabi ko ay may mga pattern ng kuryente na nararapat igalang agad. May mga pattern ng kuryente na hindi dapat normalin, lalo na sa matatanda, dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng senyales na agad pinansin at senyales na binabaliwala sa loob ng mga buwan ay lubusang makakapagbago ng resulta. Sa mga mahigit 60 taong gulang, sinasabi ko ito ng may espesyal na diin. Sa edad na ito, ang katawan ay madalas nagbibigay ng mas banayad na senyales. Hindi na laging sumisigaw sa matinding sakit o biglang pagbagsak. Minsan nagbababala sa pagod, minsan sa kawalan ng gana, minsan sa matagal na kuryente at dahil mukhang maliit, nagiging mapanganib yung kuryenteng yon. Gusto ko ring kausapin ang mga anak, anak na babae at mga tagapag-alaga. Kung ang isang matanda na mahal ninyo ay matagal nang may kuryente, huwag basta ibigay ang krema at sabihing wala yon. Tanungin kung saan lumilitaw yung kuryente. Tanungin kung sa gabi. Tanungin kung kumakalat. Tanungin kung may tiyak na sugat na nagbago. Tanungin kung may pagod, pagbaba ng timbang, mapusyaw na kulay,
pamamaga o pagbabago sa ihi. Madalas, ang pinakamalaking tulong ay hindi ang magbigay ng gamot, kundi ang itulak sa tamang konsultasyon bago pa maubos ang oras. Ito pa ang isa pang mahalagang punto. Ang pagkakamot ay hindi nilulutas ang problema, nagbibigay lang ng ilang segundong ginhawa. At minsan ang kuryente ay nagiging double trap. Sa isang banda, nagbababala ng seryosong bagay at sa kabilang banda, pinipilit ang pasyente na isipin lang ang panlabas. Kinakamot, nagkakairita, nasasaktan, hindi makatulog ng maayos, nababaliw at nawawalan ng tingin sa tunay na mensahe. Yun mismo ang laro na panalo ng tahimik na sakit, panatilihin kayong abala habang ito ay umuusad, bahagi 3. Kaya kung ngayon ang video na ito ay mag-iiwan ng isang aral, hayaan itong maging huwag baliwalain ang matagal na kuryente kapag lumilitaw sa maling lugar at sinasamahan ng kakaibang senyales. Mukhang ang balat ang may kasalanan pero madalas ito ay nagtaas lang ng kamay para sabihing may mas malalim na problema. Gusto kong iwan sa inyo ngayon ang isang simpleng mapanang desisyon dahil ayaw kong maging takot lang ang video na ito. Gusto kong maging gabay ito. Kung ang kuryente ay tiyak, malinaw na maipapaliwanag, maikli at nawawala sa halatang dahilan, maaaring simpleng problema sa balat. Pero kung ang kuryente ay matagal, bumabalik, lumalala sa gabi, nasa palad at talampakan, kumakalat sa likod o dibdib, o nakatuon sa sugat na nagbabago, ibang kwento na yon. At kung bukod pa rito ang kuryenteng yon ay kasama ang pagod pagbaba ng timbang pawis sa gabi pamamaga, mapusyaw na kulay pagbabago sa ihi, o sugat na dumudugo, hindi na simpleng irritation ang pinag-uusapan kundi senyales na dapat igalang. Maraming matatanda ang nawawalan ng mahalagang oras dahil hinihintay pa nila ang sakit. Yon ay malaking pagkakamali. Ang atay ay maaaring masira ng walang sakit sa simula. Ang mga bato ay maaaring lumala ng walang malinaw na sakit. Ang kanser sa balat ay maaaring magsimula ng walang dramatikong sakit at habang hinihintay ninyo ang mas malakas na senyales, ang sakit ay nakakakuha ng lupa. Kaya napakanlin lang ng kuryente dahil mukhang masyadong maliit para katakutan at dahil doon ito ay binabalewala. Minsan tinatanong nila ako, "Doktor, ano nga ulit ang gagawin ko kapag may ganitong kuryente?" Ang sagot ko ay simple. Huwag hulaan, huwag pakiramdaman, huwag masiyahan sa pagtatakip kung kakaiba ang pattern. Obserbahan, iugnay at kumonsulta. Mas gumagana ang gamot kapag narinig agad ang tamang bakas. At ang kuryente ay maaaring yung bakas. Gusto ko rin kayong paalalahanan sa isang bagay na madalas nakakalimutan. Ang katawan ay hindi laging nagbibigay ng iisang babala. Madalas marami. Ang kuryente ay isa. Ang pagod, isa pa. Ang pagbaba ng timbang, isa pa. Pawis sa gabi, mapusyaw na kulay, pamamaga. Ang nagbabagong sugat, hindi magandang tulog, kawalan ng gana. Lahat ng pirasong yon magkakasama ay nagsasabi ng isang kwento. Ang problema ay maraming tao ang tinitingnan ang bawat piraso ng hiwalay at hindi kailanman binubuo ang buong puzzle. At yung puzzle na yon ang eksaktong sinusubukan kong ibigay sa inyo ngayon. Kung ang kuryente ay nasa palad at talampakan, isipin ang atay. Kung ang kuryente ay kumakalat at nasa likod, dibdib o maraming bahagi ng walang nakikitang sugat, isipin ang mga bato. Kung ang kuryente ay nasa nunal o sugat na nagbabago, isipin ang kanser sa balat. Hindi dahil gusto kong takutin kayo, kundi dahil gusto kong bigyan kayo ng tamang pag-iisip, dahil ang takot na walang gabay ay nagpaparalisa, pero ang tamang pag-iisip sa tamang oras ay nagpoprotekta. At dito gusto kong sabihin ng may katapatan. Ang salitang kamatayan sa pamagat ay hindi nangangahulugan na lahat ng kuryente ay agarang hatol. Ang ibig sabihin ay may mga sakit sa likod ng ilang kuryente na kapag binabalewala ng masyadong matagal, ay tunay na makapapaikli ng buhay. Ang kuryente mismo ay hindi pumapatay, pero ang sakit na nakatago sa likod nito ay maaaring gawin yon kung walang makakadiskubre agad. Kaya kapag ang kuryente ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, huwag ninyong itanong ang pinakamaliit na tanong. Huwag tanungin lang kung anong krema ang bibilhin. Itanong ang pinakamahalagang tanong. Ano ang sinusubukan sabihin sa akin ng katawan ko sa pamamagitan ng kuryenteng ito? Gusto kong isipin ninyo ito bilang paraan para protektahan ang inyong oras, kalusugan, kalayaan, at katahimikan. Dahil maraming matatanda ang hindi natatalo dahil sa kawalan ng gamot, natatalo sila dahil nahuli. At minsan nahuhuli sila dahil ang unang senyales ay mukhang masyadong maliit.
Isang simpleng kuryente, isang pangangati, isang galis na akala nila wala lang, pero hindi ito wala. Ito ay bakas, ito ay babala, ito ay pagkakataon na tumingin ng mas malalim bago pa lumala ang pinsala. Kung ngayon ay may matagal kayong kuryente, huwag gawin ang ginagawa ng karamihan. Huwag itong balewalain sa loob ng mga buwan. Huwag itong takpan ng walang tanong. Huwag bigyan ng oras ang tahimik na sakit. Obserbahan kung saan lumilitaw, gaano katagal, ano ang ibang senyales na kasama at kumilos ng may pananagutan. At sa mga kasama ng ama, ina o matanda na nakatira sa inyo, iniiwan ko sa inyo ang isang simpleng gawain. Kung ang taong yon ay araw o linggo ng may kuryente, huwag ninyong hayaang mag-isa sa pagkakamot. Magtanong, makinig, obserbahan. Minsan ang pinakakapakipakinabang na pagmamahal ay hindi ang pagpapahinga sa sintomas sa loob ng ilang oras, kundi ang tulungan na mahanap agad ang tunay na sanhi. Gusto kong tapusin sa isang ideya na sa tingin ko ay mahalaga. Ang katawan ay bihirang magkanulo ng walang babala. Ang nangyayari ay madalas ang mga babala nito ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin. Hindi laging sa pagkahulog, sa hindi mabata na sakit o sa malaking pagbagsak. Minsan dumarating ito bilang isang bagay na napakaliit at paulit-ulit kaya nasanay na ang tao at doon mismo ang panganib. Kapag nasanay na sa senyales na hindi dapat normalin, ang kuryente ay maaaring mukhang maliit na abala, pero sa 3 tiyak na lugar ay maaaring isa sa pinakamapanlinlang na babala sa lahat. Hindi dahil gustong takutin kayo ng balat, kundi dahil minsan ang balat lang ang may kakayahang magsalita bago pa maging imposibleng baliwalain ang atay, mga bato o isang mapanganib na sugat. Kaya tandaan ninyo ito, kuryente sa palad at talampakan, bantayan ang atay, kuryente sa likod, dibdib o maraming bahagi ng walang malinaw na sugat, isipin ang mga bato, kuryente sa sugat o nagbabagong nunal, ipatest ang kanser sa balat. At kung kasama pa ang pagod, pagbaba ng timbang, pawis sa gabi, mapusyaw na kulay, pamamaga o sugat na hindi gumagaling, huwag nang mag-antay. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, ibahagi ninyo sa ibang matanda. Dahil may mga senyales na mukhang maliit hanggang sa mahuli na at ang matagal na kuryente ay maaaring isa sa mga umyon.